Spreading truth living at 45. Veritas 846 Kapanali, the #1 faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, Philippine Standard Time ay 6:03 ng gabi. Ngayon ay gabi ng Martes, ika-11 ng Pebrero, taong 2014. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kodaw Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi mga kapanalig, narito na naman ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, Kapatiran Simbahan para sa Bayan at ng Kodaw Productions, 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ng buhay at lipunang Pilipino. Kaya tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng Talakayan. Happy Valentine's, kapanalig. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opi. Kami ni Raymond ang inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radyo Veritas 8:46 AM ang Talakayan.
Tala Balita sa araw nito, gabi ng Martes, ika-11 ng Pebrero, taong 2014, Global Solidarity Medical Mission inilulunsad sa Pilipinas. Kasalukuyang inilulunsad ang isang Global Solidarity Medical Mission na pinangungunahan ng Diocese ng San Bernardino sa LA, California at ng National Alliance on Filipino Concerns at nilahukan din ng mahigit 40 delegado mula sa Estados Unidos. Layon ng misyon na makapagbigay ng serbisyong medikal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang mga komunidad na mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ngayon din, pakay ng misyon na makilala at maunawaan ang pinagmulan ng mga Pilipino at ang mga kasalukuyang kalagayan ng bansa, lalo na ang mga mahihirap sa ating bayan. Inaasahan ng grupo na makapagtaguyod ng matatag na relasyon sa mga lokal na komunidad para sa tuloy-tuloy na ugnayan at pagtatanggol ng buhay. At para sa ating tala parokya, makakapanayam na po natin si Father Dennis Legaspi ng Diocese ng San Bernardino, Los Angeles, California, higil sa inilulunsad nga nilang medical mission sa Samar at Leyte. Magandang gabi po, Father Dennis. Father Dennis. Sinusubukan po natin makaugnayan. Mukhang naputol po si Father Dennis. Mamaya, babalikan natin kung makapagkuhan uli natin si Father Dennis. Samantala, iyan po muna ang ating Tala Balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Sa atin pong pagdiriwang ng unang taon ng gawain sa radyo, makinig at makiisa po tayo sa panalangin. Siyempre pa, sa pangunguna ni Father Delfo Canceran. Diyos ng buhay, na nangako sa amin ng pag-ibig at pakikisa. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong kabutihan at sapat na nilikha upang kami ay mabuhay. Ipinapanalangin po namin ang mga kapatid naming maralita na pilit inaalisan ng tirahan para bigyan daan ang proyektong ilan lamang ang makikinabang. Patuloy mong bigyan sila ng pag-asa at lakas ng loob na harapin ang sigwang dulot ng kasakiman. Bigyan mo nawa sila ng lakas upang mapuri ka at may pagtanggol ang buhay. Ilapat mo, o aming Diyos, ang kamay ng iyong katarungan at supilin ang kasamaan sa aming bayan. Linawin mo ang mga pinuno sa aming bayan na sariling interes lamang ang iniisip at winawalang bahala ang dangal ng iyong likha. Tulungan mong maunawaan ang iyong tagasunod na pahalagahan ang buhay. Kami nawa ay maging liwanag at asin sa aming panahon at may tanghal ang iyong kaharian, puno ng pag-ibig, kalayaan, katarungan at kapayapaan. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Delfo. At kamusta po mga kapanalig? Ngayong araw po ang huli natin dumanong pagdinig. Ang huling pagdinig ng Korte Suprema hinggil sa inihahain na petisyon laban sa pagtaas ng singil sa kuryente. Pero yan po ang ating pangunahing topic ngayong gabi. Samantala, yung kanina hindi natin nakausap si Father Dennis Legaspi ng Diocese ng San Bernardino, Los Angeles, California. Kapiling na natin sa pamamagitan ng linya ng telepono. Father Dennis, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman po, Father Delfo. Opo, at si Raymond Villanueva po ito. Kumusta po sila? Ngayon, mabuti na. Kararating lang namin dito sa hotel sa Tacloban. Galing kami doon sa site ng medical mission. Mga 2 oras galing dito sa Tacloban mismo. So, actually, nung tumawag kayo, talalagay ko ng gamit dun sa mga kwarto namin. At magaling ho talaga kami tumiming, Father Dennis. So, nalito kami sa likod ng hotel para medyo tahimik ng konti. Magaling talaga kami tumiming. Ngayon, kumusta po ang inyong lakad sa Western Samar? Yun po ang balita ng ating kasama mula sa Codo Productions. Napakagandang karanasan para sa aming lahat, lalo na doon sa galing sa California, sa Amerika, na makita ang kalagayan ng ating mga kababayan dito
sa Samar Leyte area. Ang nangyari, hindi na kami nag-concentrate dito sa Tacloban kasi sinabi sa amin na marami pang mga lugar sa liblib na puok na nangangailangan ng tulong. Kaya napagpasyahan namin doon kami pumunta sa isang bayan sa Samar. Ang bayan ay Pinagbakdaw at yung lugar ay Pilawon. Bago tayo pumunta sa inyong mga pinuntahang lugar, Father Dennis, ano po muna ang inyong naramdaman nung napanood nyo sa telebisyon at nabasa sa dyaryo kung ano ang nangyari noong November 8 dyan sa Eastern Visayas at buong Visayas? Para sa amin pong doon sa Amerika, masyado kaming na bagbag yung aming damdamin kasi nga nakita namin yung kahirapang dinulot ng bagyo sa ating mga kababayan dito sa Leyte at Samar area. At nakalipas na nga yung 2 buwan, napagpasya namin na sa halip na pumunta kami doon ang original plan sana namin ay pumunta kami ng Davao, yung sa Compostela Valley, at doon kami gumawa ng medical mission at sa Bohol. Pero dahil nakita nga namin yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Leyte at Samar area, na bago yung plano at napagpasya namin dito na pumunta. Pero pupunta kami ng Bohol. Kaya kami dito ngayon sa Tacloban. Mag-overnight lang kami para lumipad kami papuntang Cebu. At mula Cebu ay pupunta kami ng Bohol para sa medical mission din doon. Ano po ang nasaksihan nila doon sa Samar, sa mga bayan na inyong napuntahan nitong mga nakaraang araw? Pakiulit mo ano po ang nasaksihan nila? Ano po ang naging karanasan ng inyong medical mission sa Western Samar? Para sa ating mga kababayan na galing sa Amerika, isang hindi malilimutang karanasan yung makasalamuhan nila yung mga taong napinsala ng bagyo at makita nila yung pangangailangan. Sinasabi nga namin na kung nakapagbigay man kami ng tulong sa kanila, siguro mas marami rin naibigay yung tao sa amin. Sapagkat naranasan namin kung paano ang ating mga kababayan ay sinisikap na bumangon at maitayong muli yung kanilang pamumuhay. Sino-sino po ang kasapi ng inyong medical mission na Father Dennis Legaspi? Ang medical mission po namin ay ito ay isang programa na nilikha namin noong nakalipas na 5 taon na, kasi taon-taon po kami gumagawa ng mission. Isang programa sa ilalim ng Filipino Ministry ng Diocese ng San Bernardino. Ang Diocese po ng San Bernardino, kung para sa inyo mga nakapunta na doon, ay nasa katabi po ng Archdiocese ng Los Angeles. Bago po siyang diocese. At yung Filipino Ministry ay naghahangad na makapagbigay ng tulong dito sa ating mga kababayan. Kaya ginawa namin ito. Ang original na plano nito ay isang exposure para sa mga kabataang Filipino-Americans na naghahangad na makita yung kalagayan ng ating bansa, yung pinagmula ng kanilang mga magulang. So, ginawa namin Discovering and Rediscovering Your Filipino Roots. Nung dinala namin yung mga kabataan rito at pinakita na namin yung kalagayan nila, meron nagka-interest na magbigay ng tulong at tamang-tama naman yung ating mga doctors at nurses na mga Pilipino ay naging sumama. So ginawa namin hindi lang discovering ng Filipino roots ng ating mga kabataang Filipino-Americans, pero sinama na namin ng medical mission. Sa ngayon ay mas naging malaki yung bahagi ng medical mission sa ginagawa namin pagpunta rito sa Pilipinas. Huling katanungan na lang, Father Dennis Legaspi, ano po ang refleksyon ng mga kabataang inyong ginawayan? Ano po ang naging refleksyon, maiksing refleksyon na maibabahagi ng naging refleksyon ng mga kabataang Pilipino-Amerikano sa inyong naging gawain? Nakita nila yung of course nakita nila yung pagkakaiba ng buhay nila doon na masyadong komportable sa pamumuhay ng ating mga kababayan dito. At mas na-appreciate nila kung ano yung pinagmula ng kanilang mga magulang. Pangalawa ay mas naging aware sila na kahit nasa first world country sila, kinakailangan nilang makiisa sa simpleng pamumuhay ng ating mga kababayan. Doon sa Pilao, nakita nila na yung mga tao doon, bago kumain ng
bago kumain, magbabayo muna sila ng palay para lang magkaroon ng bigas. Samantalang sa kanila, doon sa amin sa Amerika, maraming sinasayang na pagkain. Isang kamulatan niya sa ating mga kababayan. Hindi lang sa mga kabataang Filipino-Americans, pero sa aming lahat. Na ganito pala, na dapat pala ipahalagahan natin lahat ng bawat biyaya binibigay sa atin. Sapagkat maraming mga taong nangangailangan na hindi nagkakaroon ng ganitong ginhawa sa buhay. So ito ay isa ring global solidarity effort para sa amin. Pakikiisa sa kalagayan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nangangailangan, yung mga mahihirap at mga nangangailangan. Father Dennis Legaspi, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong ulat, at mag-ingat po kayo at mag-enjoy pa kayo sa nalalabi pang araw ng inyong bisita dito sa ating bansa. At yan po si Father Dennis Legaspi, at tinataya natin na Father Delfo, siya ay yung head ng Filipino Mission ng Diocese ng San Bernardino sa LA, California. At siya rin ay kasapi ng National Alliance on Filipino Concerns. Ayan. At katulad ng inumpisahan na nating sabihin kanina, ngayong araw po ang huli di umanong pagdinig ng Korte Suprema hinggil sa inihain na petisyon laban sa pagtaas ng singil sa kuryente. At sa pagdinig na yan, Raymond, ang ating Korte Suprema ay naglabas ng temporary restraining order para pigilan ang mahigit na 4 na pisong pagtaas kada kilowatt sana sa ipapataw ng Meralco sa mga consumers. At malaking dagdag na pasanin at pahirap lalo na ng mga simpleng mamamayan ang dagdag na singil kung ito ay natuloy. Ako nga may question bakit yung restraining order na yan may temporary pa Dapat tuloy-tuloy na, no? Kaya ano nga ba yung dahilan, Father Del? Oo nga Kaya yan ang ating ngayon tututukan sa ating panayam sa ating bisita o guest. Ano nga ang dahilan ng pagtaas ng singil ng kuryente sa ating bayan? Ano ang tinatawag na EPIRA at epekto nito sa presyo ng elektrisidad? Kaya po, kapanalig at sa lahat ng gumagamit ng kuryente, yung mga meron pang pambayad ng koneksyon at buwan ng singil, samahan nyo kami ngayong gabi upang talakayin ang mga dahilan ng pagtaas sa singil sa kuryente. Ipadala ang inyong komento, panalangin, pagtingin, at mungkahin na rin sa 0918-837-4827. At samahan kami sa pagbabalik ng ating programang Tala Akayan! Judy and Santos po, para sa RightMed. Ang mayubo, may right sa gamot na mabisa. Ang madalas mangalay, may right sa gamot na affordable. Ang nangangailangan ng resistensya, may right sa #1 uni-branded medicine. Dahil naniniwala ang RightMed na ang bawat may sakit, may right gumaling. Hatid nito ang mga gamot na dekalidad at recommended ng doktor. Judy and Santos, para sa RightMed. Naniniwalang ang bawat may sakit, may right gumaling. Sa butika, hanapin ang gamot na right sa sakit nyo. RightMed. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Dala Akayan! Pabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito po si Father Delfo Canceran Ope at kayo kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Baka magtampo at inaasahan na sila'y mabati sa kanilang pagtanda ngayong araw. Kaya binabati natin ang maligayang pagtanda si Father Rex Reyes, ang General Secretary ng National Council of Churches of the Philippines. Si ang magaling na mga awit na si Ophel Cantor ng Ecumenical Bishops Forum. Nako, ito pag nagbe-birthday ito pinagdadasal ng maraming obispo Si Almon ng NCCP, si Snap ng 3KP, Kalipunan ng mga Kristiyanong kabataan sa Pilipinas. Sana marami pang taon ang biyayang inyong matanggap. Bumaba na daw ang singil sa kuryente nitong Enero, pero kasabay ang pagbabanta, natataas naman din sa darating na summer. Kaya po mga kapanalig, minabuti naming talakayin ang usapin sa elektrisidad para maunawaan natin mabuti. Bakit nga ba ang mahal-mahal ng kuryente sa ating bayan? Ako may dagdag na tanong. Kung kailan bumababa ang iyong konsumo, tumataas ang iyong bill. Alam niyo po bang isa tayo sa pinakamahal ang presyo ng kuryente sa buong mundo?
Para namang napakayamang bansa natin, ano? At para po samahan tayo sa ating talakayan, makasama po natin ang pangkalahatang kalihim ng agham o samahan ng nagtataguyod ng agham at teknolohiya para sambayanan, si Kapanalig Feni Cosico. Magandang gabi, Kapanalig Feni. Magandang gabi po sa ating lahat at magandang gabi rin sa mga kapanalig na nakikinig ngayong oras na ito. Excited si Kapanalig Feni pupunta dito. Nauna pa sa atin. Oo nga. Kumusta ka, Feni? Kahit na medyo naubo-ubo ka na, kumustahin ka pa rin namin? Medyo nakakaubo yung nangyayari ngayon, ano? Sa samid power yan, rate samid. increase. At Hindi yung lang talagang matinding kolusyon na nagaganap sa bahagi ng Meralco at sa mga iba't iba pang mga kumpanya patungkol dito sa power rate hike. Bago tayo magpatuloy, napakahaba kasi ng spelled out na pangalan ng agham. Samahan ng mga nagtataguyod ng agham at teknolohiya para sa sambayanan. Ano nga ba ang agham, Feni? Ang agham po ay isang volunteer organization ng mga makabayang siyentista at teknolohista na may advokasya ng science and technology for the people. So, bahagi po ng aming advokasya itong usapin tungkol sa power utilities. Kasama dyan yung kuryente, tubig, kasama dyan yung telecommunications. So, talagang bahagi po ito ng sinasagawang campaign ng aming organisasyon na magpaliwanag issue ng power utilities sa kasalukuyang konteksto ng ating lipunan. Bago tayo tumungo sa pagtaas ng presyo, linawin na po natin ang ano nga po ba, paano po ba nalilikha ang kuryente at paano ito nakakarating sa ating mga consumer? Sige, yun yung siyensya, no, ng paano nalilikha ang elektrisidad, no. Nagsisimula yan dun sa iba't iba kasi yung mga pwede nating maging sources ng energy. May hydrothermal, geothermal, may coal-fired plant. Ito yung mayamang resources dito sa ating bansa, ano. Nalilikha ito at pagkatapos ay ito ay dumadaan yung tinatawag yan na generation utility. Pagkatapos ay yung transmission and then yung distribution. So ito yung mga vital utilities sa paglikha ng kuryente na ito yung nakikita, nararamdaman sa mga bahay, sa mga commercial at sa mga industrial na meron tayo dito sa Pilipinas. Nung mga nakaraang mga taon, isang korporasyon lang yan, ano? Yung generation, yung transmission, at saka yung yung generation saka transmission Napocor. Dati na may Meralco. Ngayon, hinati-hati pa. Iba na yung transmission, ibang kumpanya naman din ang generation na mas marami na. Pero siyempre, prangkisa yung Meralco dito sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Ganun na nangyayari. Ngayon, sila ang mga players dito sa nangyayaring drama sa Korte Suprema. Ano nga ba ang usapin dyan? Nangyayari ngayon sa Korte Suprema. Actually, ang usapin dyan talagang pinaghati-hatian na itong mga strategic and vital utilities ng ating energy industry. Nagsimula kasi yan noong 2000 nung ipasa yung Electric Power Industry Reform Act na kung saan ay ito yung framework, paglalaman, yung context ng privatisasyon ng kabuuan ng energy industry noong 2001. Bali, ito ay isang precondition na batas para ituloy yung pagpapautang sa ating bansa, yung tinatawag na Power Reform Program, isang loan ng Asian Development Bank, ng World Bank, para magpautang sa atin. Ang precondition niya, kailangang isa pribado ang lahat ng mga vital industries at ito yung nilalaman ng batas ng EPIRA. Parang medyo nalilito ako yung paliwanag ng mga senador at ng mga taga-gobyerno kaya daw ipa-privatize ito para bumaba ang singil ng kuryente. Tama ba yung pagkakaalala ko? Ganito yung kanilang buladas noon? Ito yung sinasabi nung objective, nung batas mismo na gawing sustainable at mura yung isusupply na presyo ng ng elektrisidad. Pero sa nakita natin sa mahabang panahon mula nung 2001 hanggang sa kasalukuyan ay palagi ang may krisis sa presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Hindi lang presyo. Pati nga yung supply Halimbawa, yung sa Bicol ay hindi na sila palagian ng brownout kasi yun nga hindi mabayaran ng mga cooperatives yung yung sa Bicol.
mamaya malalaman natin kay Vince Casilihan. Simula nung naipasa itong batas na ito, ilang porsyento na itinaas ng ating kuryente? Kung nung ika-10 taon ng EPIRA, no, nakita natin na talagang hindi talaga dumulo ito dun sa pangunahing layunin ng EPIRA na makapagbigay ng mura at sustainableng sources ng kuryente. Noong 2001, nung ipasang EPIRA, 4.87 pesos per kilowatt hour. Tapos nung 2010, tumaas ito ng 10.35. So, yung 2010 na yan, latter half of the year o earlier? Mga latter part of so noy-noy na. Yung ika-anniversary ng ng EPIRA, no. So nakita natin dito na hindi natupad yung layunin at nakita din natin dito yung pag-expose na ang privatisasyon ng vital industry kagaya ng ng enerhiya ay talagang hindi ito tumutugon dun sa pangangailangan ng mamamayan at ng ating bansa. Oy, wag niyo sabihin si Father Delpo porque pare hindi nagbabayad ng kuryente. Nagbabayad sila. Nagtataasan nga yung bill namin Kaya nagtataka kami bakit. Yung ang problema nun Ano nga ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng electricity? Itong mga bago nilang sinasabi kung bakit daw kailangan. Kasi kung di daw natin papayagan baka daw magka-brown out So, yun naman ang panakot ng mga korporasyon sa atin na kapag hindi sila pinayagang itaas ang kanilang yung singil sa kuryente ay magkakaroon ng massive blackout, no? At isipin natin na ang Meralco, 70% ng kuryente ay pinoprovide. Ang nagpo-produce at nagpo-provide nito ay yung Meralco, no? Actually, yung EPIRA, talagang ang konteksto nito ay privatisasyon. Dito na nga pumasok yung usapin ng WESAM, yung wholesale spot market, na kung saan ay parang ginagawa mong stocks ang electricity bilang isang commodity. Oo, halimbawa, yung parang mga certificates, parang mga text nung bata tayo. Ngayon. Sila naglalaro pero bilyon-bilyong piso ang kanila pinaglalaroan. Pero tayo ang nagbabayad noon ng problema no, stocks na yan sila naglalaro, tayo nagigisa. Ganun ba 'yon, Fenny? Tama 'yon. Oo. Tapos bakit daw 66% ng charges ay kasi ang laging sabi ng Meralco, hindi naman kami ang dahilan kung bakit tumataas dyan, hindi kami kumikita. Galing yan sa generation. Ano ba itong generation charge na ito? Isa yan dun sa mga produkto nung tinatawag na unbundling rates. Yung unbundling, ito yung nung 2003, pinatupad ito 2 years after the EPIRA Act. Na ang sinasabi lang dito ay para makita ng mga consumers kung ano yung kanilang binabayaran ay pinapakita dun sa bill. Yung mga transmission charges, system losses, ISERA, lahat yan. Pero sa katotohanan, etong mga charges na ito, dito itinago yung tinatawag na Power Purchase Agreement. Kung natatandaan nyo, siguro tandaan nyo pa yung 1990s na massive blackout. No? May t-shirt ako niyan May t-shirt ako niyan yung maitim ng mukha, galit na galit. Kasi natatanda ko yun, tanghaling tapat, walang kuryente, ang init. Yun, natatanda ko yun. Kaya pumasok tayo dun sa tinatawag na Power Purchase Agreement, na binabayaran natin yung mga independent power producers. Sabi nga dun sa ginawa namin na pananaliksik, 70 to 85% ay halos babayaran natin yung mga kuryente, pero kahit yung hindi natin nagagamit, ay babayaran din natin. Oo, yung katulad ng system loss. Yes. Hindi naman natin kasalanan di ba? Mamaya, papaliwanag na pa natin kung ano yung mga binabayaran natin na hindi naman natin napakinabangan. Yan yung tinatawag na take or pay provisions na kung saan ay bibilin mo siya, kaya wholesale Kahit hindi mo nagagamit, bibilhin mo. Kailangan mong bayaran. Dahil tayo ay nakikipagkontrata sa mga independent power producers. At nangyari nga lang yan dahil dito sa EPIRA law na yan. Ika nga sa mga balita kahapon at ngayon, lalong dumami ang mga walang hanap buhay. Paano pa makakabayad sa kuryente, lalo na kapag tumaas pa ang singil nito kung wala ngang hanap buhay at walang sweldo? Bakit nga ba nakakapagtaas na lang ng singil kahit nahihirapan na ang mga consumer? Ilan lang po yan sa ating tatalakayin pa, kaya patuloy kayo makipagtalakayan, ipadala ang inyong opinyon o komento, mag-text sa 0918-837-4827 at makinig sa ating programang Talakayan! Spreading truth
living at 45. Veritas 846 Kapanali, the #1 faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita. Katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time ay 6:33 ng gabi. At nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito po si Father Delfo Caranceran Opie at kayo kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Meron tayong text message mula sa ating suki. Magandang gabi po, Father Del and Brother Raymond. Hindi po ba dapat sa ganyang pagtataas ng kuryente, i-take over na lang ng gobyerno ang power utility dahil kawawa na po ang maralitang Pilipino, lalo na yung maliit lang ang sweldo at yung kita nila napupunta na lang sa bill ng kuryente. Mula kay Kapanalig Marvin ng Tondo. Kapanalig Marvin, ang paghahambing ko dyan, tuwing nagtataas ng singil ng o yung presyo ng produktong petrolyo, ikaw ay tsuper ng taxi o ng driver, pakiramdam ba natin sila na lang ang pinanghahanap buhay ba? Oo. Hindi mo naman masada ka, pero kita mo lahat na pupunta sa gas station. Kaya sila lang yumayaman. Alam niyo po bang hindi lang Meralco ang nagtataas ng singil sa kuryente? Pati ang mga electric cooperatives sa iba't ibang probinsya ay nagtataas na rin ng singil. Bandwagon nga bundle nga di ba? Bakit nga ba hinahayaan ng gobyerno ang ganitong sistema? Kapiling pa rin po natin si Kapanalig Feni Cosico ng Agham sa ating talakayang kinukuryenteng presyo ng elektrisidad. Siya nito electric shock Kanina naumpisa natin yung EPIRA. Pwede mo pang ipakipaliwanag, Kapanalig Fenit, kung ang tungkol sa EPIRA ito? Yung EPIRA kasi, ang main context kasi ng EPIRA, una ay matanggal doon sa regulasyon o yung pamamalakad ng gobyerno, itong ating energy industry. Talagang binago niya yung itsura ng industriya ng enerhiya. Tinanggal na talaga niya, isinuko na sa pamamagitan ng batas na ito, yung regulatory functions ng gobyerno na makialam tungkol sa issue ng yung rate hike na ginagawa ng mga korporasyon. So bahala na sila dumiskarte, tayo ang kawawa, parang ganon. Tama. Pero pinagmamalaki nila, halimbawa kanina ang argumento sa Korte Suprema, yung Energy Regulatory Commission, hindi pa naman daw nila isinusuko ang kanilang regulatory powers. Pero ano nga ang nire-regulate ng ERC pa sa ilalim ng EPIRA? Halos wala naman sila talagang nire-regulate Ang ginagawa na lang nila ay staggered payment para hindi masyadong maramdaman ng mga consumers. Yun na lang ang kakayanan nila. Kahit na 1 sentimo yan, ramdam Tama. Kasi mataas na Tayo na ang isa sa mga pinakamahal ang presyo ng kuryente per kilowatt hour. Pagkatapos kahit dagdagan mo kahit 5 sentimo lang kahit ba staggered yun talagang sa sobrang bigat na dadagdagan mo pa ng bigat kahit na paunti-unti ganoon na nangyari. Sa pagkakaalam mo ba meron na bang pinigilan ng ERC sa pagtataas? Halos wala Since 2001, in fact, nung 2002, panahon ni Presidente Arroyo, ay talagang nagkaroon na ng massive protest actions ang ating mga mamamayan tungkol dito. At talagang kahit ang gobyerno noon ay umangal na rin, gusto niya hindi masyado ng obvious Ngayon, mas matindi yung nararamdaman. Nung panahon ni Arroyo, 2002, ay kinap niya na 40 cents per kilowatt hour lamang. Halos umabot na nga ng 1 peso and 25 cents. Yun yung dahilan kung bakit naipasa doon sa National Power Corporation yung malaking utang. Na yung utang na National Power Corporation hindi pa rin wala ang rin sinasagot. tigilan. Yes, hindi rin talaga napigilan. Babayaran naman natin sa buwis ang hindi natin
idadagdag Yes, doon tama sa yan. Pero yung panahon ni Arroyo, tila merong pakitang tao na wag lalagpas ng 40. Ito 4 pesos per kilowatt-hora. Napakataas. Ano ba ang sabi ng Malacanang diyan? Ang sabi ng spokesperson, spokesperson Coloma, justifiable daw yung pagtataas ng presyo. At bahala na raw ang Meralco, bahala na ang ERC para mag-regulate kung meron maituturing na regulation na ginagawa itong mga kumpanyang ito. Si Secretary Coloma, sulit na sulit ang bayad sa kanya, no? Sweldo niya na. Kaya niya magbayad ng kuryente. At mukhang spokesperson din siya ng mga ng mga korporasyon. Talagang laki ng pakinabang natin sa kanyang opisina. Ngayon, dahil sino-sino ang mga pumasok, di ba, dati Meralco, pag-aari ng isang kumpanyang merong media conglomerate, pero ngayon nabenta na. Iba na ang nagmamayari ng Meralco. Sino pa ang biglang mga nagsulpot ang mga bagong players nung hinati-hati na itong puto na ang tawag ay Epira. May mga slices na eh. Sino-sino ang mga ngumasab? Itong mga mayayamang mga pamilya mula doon sa Generation Utility, nandyan yung San Miguel Corporation, 20% ang kanilang stake dyan sa Generation facilities, andyan ang Aboitiz. Lalasingin ka muna bago mabayaran ng iyong bill sa kuryente. Talagang nagda-diversify ang kanyang mga ari-arian, nandyan ang Aboitiz, nandyan ang Lopez, sa Generation Utilities yung mga yan. Sa transmission naman, nandyan yung sila Henry C. Sino pa ba? May mga new players, may mga like dayuhan Ayala. pa, diba? May mga partners na mga dayuhan. Mga mahihirap yan, mga walang pera yung mga yan. Kailangan nilang kumita pa. Ganun na nangyayari. So sila. Sila naghahati-hati. Ngayon, paano nila itinataas ang presyo ng kuryente? Bali pumapasok kasi sila dun sa tinatawag na wholesale spot market. Ito ay isang provision doon sa Epira na kung saan ay talagang ang function niya ay mukhang stocks talaga. Doon nagtatakda. Ang requirement kasi sa generation companies ay 10% yung i-allocate mo para dito sa spot market o yung sa WESM. So sila ang nakakagimba lamang dito ay yung pagtatakda nung sa bidding na wala nang pakialam ang gobyerno kung ano ang basis ng mga pagtatakda ng presyo. Ito ngang last November, December na 62 pesos per kilowatt hour. Ito yung presyo na itinakda ng Thermomobile na na-discover naman na ang Meralco ang sabi sa Thermomobile. Kinalabit ang Thermomobile. Na gawin mong 62. Ganito mo ipresyo para makapagtaas kami ng singil. Kasi may kontrata ang Meralco sa Thermomobile. Nako po. Parang hindi nga nila alam kung paano kinenta yung idadagdag. Yung nga, kawing-kawing kung ano-ano na pinagsasabi, pinapaikot nila. Pero pulot dulo niyan, tataas pa rin eh. Tama. Feni, kanina banggit mo na yung Epira ay na-privatize na mula sa generation, transmission, distribution. Ito ba ay nakaugnay sa sinasabing public-private partnership ng gobyerno? Ngayon, ito yung itsura ng panahon ngayon ni President Aquino. Pero nung early 2000, ito yung tinatawag build, operate, transfer. Ngayon, ang mukha na niya ngayon ay yung public-private partnership na lahat ng mga strategic industries natin ay isa sa pribado. At iiwan na natin ang pamamahala nito doon sa mga pribadong korporasyon na mababawasan na o tuluyan ng mawawala ang regulatory functions ng gobyerno. So, anong pakinabang natin doon? Bilang consumer, bilang mamamayan, kasi bilang mamamayan meron tayong binabayarang utang ng napakor sa pamamagitan ng ating buwis. Bilang consumer, buwan-buwan tayo nakapilang, haba. Tama. May pakinabang na ba tayo sa ganyan? Halos wala na nga tayong inaasahan, Halos lahat ng mga basic or public utilities natin ay pribado na. Kaya naniniwala kami na talagang tubig, nandiyan yung telecommunications, kahit ang bigas ay may ganong ding threat na isa sa pribado na rin yung pagsusupply ng bigas. So wala na talaga tayong halos maiasa. Hospital. Government controlled na mga hospitals. Wala na talaga yung sila rin.
Sila rin. Sila rin. Manny Yung Pangilinan. bumibili ng mga hospital na yan. Ayala. Kaya monopoly Sila na na. kaya no? magpresidente. No? Sila na lang ang magpatakbo ng Sila na ating bansa. magpatakbo. Pero ito naman, sinasabi na, negosyo ito maano ba namang kumita kami? Ano ba ang masama doon, Feni, kung sila ay kumita? O, tama naman na pag pribadong korporasyon ka, yan naman ang layunin. Pero dapat ang gobyerno ay may responsibilidad din. Lalong-lalo na usapin ito na ito ay isang public utility na ito ay ginagamit ng Lahat! populasyon ng buong mamamayan at pati dun sa pagpapatakbo ng industriya, kung meron pang industriya. Although ang industriya naman natin dito ay mga foreign corporations, pero dapat pag sinabi nating public utility, ito ay pinapatakbo ng gobyerno. Ng isang matinong gobyerno dapat. Isa sa mga sinasabi ng Employers Confederation na dahilan kung bakit dumarami ang unemployed. Di ba yun ang balita ngayong araw? Kasi mahal-mahal ng paggagawa ng business dito sa Pilipinas dahil ang mahal-mahal ng kuryente. Sabi ng gobyerno, bahala na raw sila. Yun ang sabi ni Feni. Yun ang sabi ni Feni. Ito. Sabi naman ng ating mga kapanalig, good evening po. Share lang po ako. Alam niyo po ba, sa hirap ng buhay natin ngayon, lahat po ng bagay ay panay ang taas ng mga bilihin at pati kuryente po ay apektado. Paano na po ang buhay ng mahihirap? Magmula po sa bigas, sa taas po ng ulam ay problema na. Tapos, ang kuryente pa po ay itataas pa. Pero kung ang nangyayari po ay mga mayayaman, ay lalo lamang yumayaman. Ang mga mahihirap po ay lalong naghihirap. Kailan po natin maaasahan ng gobyerno natin na makakatulong sa mga naghihirap? Tanong ko din yan, kapanalig Pati Mendoza, ng Baliwag. Tanong mo din ba yan? Oo. Kasi nabasa ko, sabi sa ang inflation ay 3 point something. No, nagtaasan talaga ang mga presyo. Damay na nga lahat. Pero yung 7 point something na increase ng GNP raw, sa mga mayayaman lang yan. Sa top 10 richest. Ito mukhang frustrated na. Before sa panahon ni Marcos, binili ng gobyerno ang maraming private power utilities para tulungan daw ang mga tao. Subalit after EDSA, pinag-usapan na ang muling privatization. At ngayon, binili ng mga pribadong kumpanya ang mga malalaking bahagi ng dati ay under Napocor. In other words, pinaghatian na nila ang mga asset ng gobyerno. Hay buhay! Mahaba na karanasan mo, kapanalig, kahit hindi mo sinabi. Binalikan mo na kasaysayan. Pero kung ano nangyari dito sa mahigit isang dekada ng IPIRA, ito binaybay niya 1986 pa. Totoo ba? Ganun talaga ang trend? Noong 1970s, halos hawak pa ng gobyerno yung power assets, no, yung National Power Corporation, ano. Doon sa bill nga basic charge lang. Ngayon, makikita mo na sa bill may basic charge at PPA. So talagang makikita mo na talaga yung pag-monopolize. Bagong nilalang yung yung power purchase. Power purchase agreement na yan, pati na rin yung system losses. Yes. Di ba? Mga bagong invento yan. Mga pinasok dahil sa IPIRA. Nandyan yung system losses, nandyan yung ISERA, yung incremental currency exchange, no? Yung dollar Philippine rate. Maraming mga charges na dito ipinasok yung power purchase agreement, no, na makikita na natin ngayon sa bill. Mamaya marami pang tanong ating mga kapanalig, ilang presidente na ang nagdaan, lalong tumataas ang singil sa utility tulad ng kuryente. Ano nga ba ang pinag-iba ng pamahalang Aquino? Pinigilan na nga ba nito ang mga ganitong pagtataas sa presyo? Kahit minsan lang. Patuloy po nating talakayin ang mga kinukuryenteng presyo ng elektrisidad at kayo po ay patuloy natin na makinig at magipagtalakayan sa amin. I-text din mga kapanalig ang inyong mga mungkahi at komento sa 0918-837-4827. Patuloy tayong magsama-sama dito sa ating programang Talakayan. You have reached Emergency Rescue 911. If you're getting buried in a landslide, press 1. If you're drowning in a flash flood, press 2. If you're running from a volcanic eruption, press 3. If you desperately need to be rescued, please wait while we look for funds. Let's not keep them waiting. Call 563-9311 and donate to the Caritas Emergency Fund before it's too late. Sorry, we can't afford to rescue you at the moment.
Pare, I'm feeling generous today. Treat kita ng 25 centavo dinner. Sure, tara. Chong, laos na shoes mo. Eto, 25. Bili ka ng bago. You're the best. Thanks. Wow, Mare! Nanalo ko sa loto! 25 centavo jackpot! Uy, balato naman dyan, Mare! Oo na. Medyo feel lang namin maging OA sa commercial na to. Ang ibig lang namin sabihin ay mahalaga ang 25 mo. Kaya save it, share it, give to Pondo ng Pinoy. Di nakatulong ka pa sa kapwa mo. Bro, may pamalit ka sa 25? Ang pagmimina ay may malaking epekto sa mga nabubuhay at umaasa sa likas na yaman na dala ng ating mga lupa. Tigilan ang mga dayuhang minero na sumisira ng ating kayamanan. Samahan natin ang kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas sa pagsugpo ng pagmimina sa ating bayan. Puntahan ang katutubongmamamayan.org para sa karagdagang kaalaman. Ako po si Raymond Bagatsing. Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng Manila Bay. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtapon ng basura. Kaya wag po nating gawing tambakan ang karagatan. Samahan niyo po ako. Kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa. May magagawa ka. Save Freedom Island. Save Manila Bay. Dala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At ito po si Father Delfo Canceran Opi at kayo'y kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Ito, bago tayo magpatuloy, merong isang tanong dito si Kapanalig Nards. Magandang gabi. Isa pong problema itong napipintong pagkukulang ng ating gas panluto. Paano na raw tayo, Kapanalig Feni? Kagaya din yan ng kuryente, ano? Yung presyo ng langis ay nasa palagi ang krisis din. Kakambal pa nga Hindi ito nahihiwalay dun sa batay ang problema. Pero kayo po ay interesado sa agham. Meron din silang mga siyentista at mga researcher at mga inventor na naggagawa ng alternatibong paraan para makapagtipid tayo sa pagluluto sa kuryente. Mangyari, nakita ko sa Africa, solar-powered na pang-ihaw, no? Pag-aralan kaya natin kasi sobra tayo sa solar power pero ayaw ng gobyernong i-develop yung mga alternative sources of energy, di ba? Tama, no? Kailangan kasi mixture, yung lahat ng mga indigenous resources natin, dapat i-pool natin yan para makapag-provide sa atin. Kaya naman ng bansang Pilipinas, hindi nga lang talaga ginagawa ng gobyerno ito. Mayaman tayo sa araw. Kahit ngayon nangangatog sa lamig. Nangangatog sa lamig sa Estados Unidos, tayo naman naiinitan pa rin. Hindi dito sa loob ng studio, pero sa labas kanina mainit. Bakit hindi tayo, 'di ba, yung mga ihaw-ihaw na yung solar powered? Agam po. Baka ayaw ng mga malalaking negosyante. Yung mga yan. Yung sinasabi ko. Ito. Pagpalang gabi, bakit po ang daming charges na pinabayaran sa atin ang Meralco? Kawawa naman tayong maralita, Kapanalig tayong maralita. God bless. Bakit nga ba ang daming charges? Kasama na rin yun doon sa EPIRA, no? Sa provisions ng EPIRA na lahat ng mga charges na ito ay ipapasa sa mga mamamayan, no? Yun ngang nabuo yung yung EPIRA, may tinatawag na yung sa AGRA, Automatic Generation Rate Mechanisms, at saka yung Generation Rate Adjustment Mechanisms, na ito yung nagbibigay ng nag-legitimize doon sa pagpapasa ng mga charges na ito doon sa ating mga bill. Ang ibig sabihin, ayaw nilang bawasan yung kanilang kita, kaya pinapasa. Kahit nga ang operasyon at maintenance cost ng mga buildings ng mga laking korporasyon na ito ay sinisingil din doon sa mamamayan. Di ba nga kahit na nagkamali sila halimbawa doon sa pagtansya ng exchange rate, di ba nag-i-import kasi tayo ng crudo para doon sa mga power barges, di ba? Pumalpak yung kanilang mga financial managers. Sa atin yun tayong babayaran. Nalugi po kasi kami sa exchange rate ng peso to dollar. Kaya kailangan namin kayong singilin. Di ba? Tama. Nangyari yun. Kapanalig Feli, kasi ito ay national concern, ito ay public utility
dapat pumasok yung ating gobyerno. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng Aquino government tungkol sa pagtaas ng kuryenteng ito? Okay, sa matagal ng panahon, pinapanawagan hindi lamang ng aming organisasyon, kundi ng iba pang mga organisasyon na dapat pag-isipan na yung pagpapanumbalik ng kontrol ng industriya ng enerhiya sa kamay ng gobyerno. No? Ang sinasabi natin, isang matinong gobyerno na talaga siyang magpapatakbo nito. No? Yung nationalization ng energy industry ay mahalaga dahil alam natin na vital ang energy industry. Kagaya din ng industriya ng pagbibina, kagaya din sa agrikultura, dapat pinangahawakan ito at nasa kontrol ng ating gobyerno. Langis. Tama. Yung ating langis. Pero ang sinasabi nga nila, inefficient daw nagbabayad daw tayo ng bilyon-bilyong piso taon-taon dahil mas efficient daw kung ibigay natin sa kamay ng mga mahuhusay, ng mga negosyante, ang mga kumpanyang ito. Pero kung pagbabatayan natin yung kasaysayan ng IPIRA, hindi naman din naging efficient ang mga korporasyong ito sa pagbibigay ng sustainable at murang kuryente. So, wala din nagawa sila, ang mga korporasyon, kundi kumita at the expense of our consumers. Oo. Pero sa uri ng Pangulo na meron tayo ngayon o ng gobyerno, magiging efficient na nga ba? Hindi na natin inaasahan siguro. Mag-aantay na lang siguro tayo. Pero syempre, ang sinasabi Pero sila kasi may responsibilidad. Tama. Kaya wag nating bibitiwan itong issue na ito, no? Hindi sila tanang paniningil sa kanilang responsibilidad. Wag nating asahan yung gobyerno, asahan natin yung lakas ng mamamayan. Ayan. So anong panawagan ng AGHAM? Ang panawagan ng AGHAM ay kasama kami dun sa sumuporta, dun sa ating mga makabayang mga kongresista na nag-file nitong temporary restraining order. At sila yung bumabakbak dyan sa Korte Suprema. Tama. Kagalang-galang nakatoge. In fact, ang panawagan sa kanila, wag nilang bibitiwan yung issue kasi wala nang ibang nagtataguyod ng issue na ito maliban sa kanila. So, ang panawagan sa amin, naniniwala kami na wala nang saysay ang IPIRA talaga kung ang titingnan natin ay nakakapagbigay ba ito dun sa pangangailangan ng mamamayan. So, kailangan na talaga siyang palitan ng bago, kailangan ikonsentra yung pagpapatakbo ng industriya ng enerhiya sa gobyerno. Pero ang sinasabi natin, yung gobyernong matino, yung gobyernong nagpaplano, batay dun sa kakayanan ng ating bansa na makapag-produce ng enerhiya at batay dun sa pangangailangan ng ating bansa. Kaya sa amin, sa AGHAM, ang lagi naming panawagan, dapat i-nationalize na ang energy industry. Nasa konteksto dapat ito nung panawagan namin na national industrialization, na lahat ng mga vital industries dito sa Pilipinas, dapat gobyerno ang may hawak niyan. Kung natatandaan nyo, nitong nakaraang buwan ay nag-export tayo ng mga scientists, na natawa naman kami doon na parang kulang ang mga geologists, kulang ang mga chemists dito sa Pilipinas. Ngayon, doon sa context kasi ng national industrialization, yung pagsasabansa ng lahat ng mga industriya, makakapagbigay tayo ng trabaho. So, hindi lamang problema suliranin doon sa industriya ang ating sinasagot, kundi problema din doon sa pagbibigay ng empleyo sa ating mamamayan. Makakapagbigay tayo ng trabaho sa ating mga siyentista, makakapagbigay tayo ng mga trabaho sa mga manggagawa. So, ganun namin siya tinitingnan. Kaya ang panawagan talaga namin ay i-nationalized ang energy industry. So kasama kami doon sa mga nagpapaliwanag ano ba ang sitwasyon ngayon ng industriya ng enerhiya. Tapos ay kasama din kami doon sa laban. Hindi namin ito tinatantanan. Pumupunta kami sa mga eskwelahan, pumupunta kami sa mga iba't ibang mga institusyon para himukin sila na maging bahagi ng laban na ito dahil ito ay para sa mga mamamayan. Kung may mag-imbita sa inyong mga parokya, game. Opo. Yun naman din yung gusto namin, mapaabot sa mas malawak na mamamayan, yung sitwasyon ng industriya ng enerhiya at ano yung pwedeng nilang maitulong. Kasi kamutulo mga paroko taas ng bayan sa nararamdaman din nila. Kamutulo din sila contact number ng AGHAM. Pwede nyo po kaming i-email sa agham.national@gmail.com. So, nakahanda po kami kung gusto nyo pong magkaroon ng isang malalim na talakayan tungkol sa issue ng anong sitwasyon ng industriya ng enerhiya. Maaari po kaming makontak sa pamamagitan ng ng email address na yun. At kung paano tayo magtulungan? Yun.
always ready kami sa pagpapaliwanag, ano. Meron din kaming ilang mga pool of presenters, no? Kasi hindi naman namin kakayanin na ako lang. Oo. Meron kaming mga trinain din ng mga ng mga estudyante, no? Para pumunta sa mga komunidad, pumunta sa mga eskwelahan para magpaliwanag pa dun sa issue na tungkol nga dito sa sa power rate hike. Kalimutan mga parokya, maraming mga ganyan mga discussions. Mga manang-manang sila kasi pumipila sa sa Meralco. Ayan na mga kapanalig, meron na kaming tips sa inyo. Meron tayong mga eksperto. At nagpapasalamat tayo sa Secretary General ng AGAM, si Binibining. Dami pong salamat. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po. Father Del. Medyo, alam mo, sa kabila ng dilim. Dahil ako nagdidilim ang panangikot, nagbabasa ako ng bill ko ng... Buti na lang hindi kami ang nagbabayad. Buti meron kayong mga... Tagabayad. Pero ako talaga pumipila. Kasi talaga parang ahas ng ganyan. Haba-haba ng pila mo. Parang LRT pala yan. Oo, parang LRT. So habang naghihintay ka na matawag yung iyong numero, tinititigan mo yung bill mo ganyan. Nagdidilim talaga ang paningin mo. Parang gusto mo ma-blackout ba? Parang ganun. Buti hindi ka na-faint dun sa pila. Tumataas sa presyon ko talaga pag minsan ang nanay ko na lang ang pero tumataas din ng nun eh. Ngayon, Father Del, ano ba nararapat na tugon ng Estado sa usaping ekonomiya? Lalo na doon sa konteksto ng compendium on the social doctrine of the church. Unang-una, ang gobyerno ay nandyan para pangalagaan ang kapakanan ng mga nakakarami. Kaya dapat makialam ang gobyerno dahil ang tatamaan nito yung mga mahihirap nating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, dumarami na naman ang mga walang trabaho. Kaya magiging malaking problema ito. At pangalawa, sinasabi ni Pope Francis sa kanyang encyclical ngayon na yung Gaudium Evangelii na kailangan pigilin din ang mga pagiging sakim ng ating mga negosyanteng mayaman. Kasi pag pinabayaan mo raw yan, ay talagang unahin yung kanilang self-interest kaysa yung common good na tinatawag para sa mga maralita. Parang pinaparinggan niya yung nasa Pasig River. Nakinig naman kaya. Yan ang turo ng ating simbahan tungkol sa mga ganitong usapin. Ay, ganun ang paalala ng simbahan sa mga namumuno. Lalo-lalo na ito ay public utilities. Kaya kailangan talagang makialam ang gobyerno sa mga usaping ganito. Tawagin na lang natin private utilities yan. Private. Pero yun ang paalala ng Gaudium Evangelii ni Papa Francis. Pero ay paalala doon sa mga namumuno sa mga lipunan, mga gobyerno ba? Kaya ano naman ang papel natin doon bilang karaniwang mamamayan, bilang consumer? Yun nga sinabi ni Connie Kangina na kailangan patuloy na magmatiyag at kumilos para may pahayag ang pagtutol ng mga mamayan sa ganitong pagtataas ng mga presyo at privatisasyon nga. Kulang ng ating oras. Maraming salamat Father Delfo sa mga nag-text po na hindi namin mababasa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Sumayin niyo ang isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan, konting kantsawan ngayong gabi. Maraming salamat mga tagapakinig, mga bumati at kapanalig. Muli po tayo magkakasama-sama mga kapanalig sa susunod na Martes, 18 ng Pebrero, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lang sa ating programang Talakayan. Makinig, makilahok dito sa ating programa tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang Talakayan at sumainyo ang katotohanan. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay.
buhay sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan.